Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon at shoutout kay Jorel Hodires. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pero, napatigil sa pagsasalita ang Reyna Langgam. Bitawan mo ang pagkahumaling. Tumingin sa kanya si Aaron at same time na nagsabi, hindi ako naghuhugas ng puti para sa pamilya ng dragon, ngunit ang pamilya ng dragon ay nalante din pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo. Nakapunta na ako sa pinangyarihan ng labanan sa mundo ng Xuanyuan. Namatay ang lahat ng dragon. Maging ang puso ng pamilya ng dragon, ang pinakamahalagang kayamanan ng pamilya ng dragon, ay inilibing sa larangan ng digmaan at ganap na nawala. Ibig kong sabihin, naranasan mo na bang naisip na maaaring hindi nakalimutan ng pamilya ng dragon ang pagkakaroon nito? At maliwanag na hindi na sila makakabalik. Sabi mo dragon, kumunot ang noo ng Reyna. Halos katumbas ng pagpuksa. Aaron na kalsada. Halos napapalibutan na ng pamilya ng langgam ang Earthfire City sa buong buhay nila para sa Dragon Ant Egg. Natural, hindi nila alam kung ano ang nangyari sa labas ng mundo. Nang marinig ito, bahagyang nanlaki ang mga mag-aaral ng Reyna. Tila hindi niya akalain na ang nood na Dragon Clan ay magwawakas. Halos mapuksa. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Han Sanchen, nang malaman niya ang katapusan ng pamilya ng Dragon ngayon, ang pagkahumaling sa kanyang puso ay agad ding nabawasan ng malaki. Kung minsan, ang isang bagay ng matinding pagtitiyaga ay hindi naman nangangailangan ng resulta, ngunit kadalasan ang isang paliwanag ay maaari ring hayaan ang mga tao na alisin ang mabigat na pasanin sa kanilang mga balikat. Ibaba mo ito. Ang ilang mga pasanin ay lalo lamang mahihirapang dalhin ng mga tao, mahinang sabi ni Han 3,000. Sa mahabang buntong hininga, tumanggo ang Reyna Langgam. Sa personal, ito ay labag sa bilin ng aking mga ninuno, ngunit ang iyong sinabi ay makatwiran din. Bilang isang bagong Reyna Langgam, hindi ko lamang dapat pasanin sa aking balikat ang pagsasanay sa mga ninuno, kundi pati na rin ang kinabukasan ng aking pamilyang langgam. Pero dahil ipinapangako ko sa iyo ay hindi ibig sabihin na maaari kang magbukas dito. Sabi niya, bahagyang kumunot ang noo ni Han 3,000 at nagtanong, ano ang ibig sabihin nito? Mapait na ngumiti ang Reyna Langgam, naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo tungkol sa mga katangian ng mga itlog ng Dragon Ant? Mainit, mainit, tama ba? Han 3,000 na kalsada. Tumanggo ang Reyna Langgam, oo, at ang sitwasyong ito ay tumagal ng maraming taon. Kaya, sa madaling salita, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkasunog, ito ay parang isang napakalaking kalan. Kapag ito ay nakabukas na, naiintindihan ni Han Sanchen, sa ganitong paraan, ang temperatura sa ibaba ay magpapakita ng isang lubhang kakilakilabot na eksena. Hindi katakataka na sasabihin ng dragon ng pilak na baluti sa kanyang sarili bago siya dumating na pinakamahusay na huwag ibagsak ang sinuman, kung hindi, maaaring magkaroon ng malaking panganib. Ngayon, totoo na, bababa na ako. Aaron na kalsada. Ano? Halatang nagulat ang Queen Ant nang marinig niya ang mga salita ni Aaron, tumingin siya sa Aaron at sinabing, hindi kita banibiro. Talagang napakataas ng temperatura sa ibaba. May isip mo kung gaano karaming tubig ang sinisingaw nito. Ayan, kaya lang, naiintindihan ko. Tumanggo si Aaron, ngunit ipinagkatiwala ng iba, kailangan kong maging tapat sa kanya. Dahil may nangako sa ibasahan, tiyak na gagawin niya ito. At saka, mabait sa akin ang Dragon Clan, at kailangan kong gawin ito. Bahagyang tumanggo ang Reyna Langgam, anyway, this matter also concerns our Ant family. Since you have made your mind, you can ask US if you need any help. Maaaring ibagsak ng Reyna ng Langgam ang lahat ng nakaraan nang hindi pinipigilan si Han,
na siyang pinakamagandang regalo para kay Han. Sa katunayan, alam din ni Han kung gaano ito kadelikado, kaya hindi niya kailangan ng iba na makipagsapalaran, ngunit may isang bagay na gusto niyang itanong sa Queen Ant. Sige po, nasa altar pa rin ang asawa ko. Kung magtagal pa si Han, alagaan mo ang asawa ko. Bahagyang tumango ang Reyna Langgam at sinabing, please rest assured that we will take good care of your wife. Automatikong mawawala ang energy mask sa altar pagkalipas ng isang yugto ng panahon, at hindi mo ito dapat hawakan bago ito mawala. Kung hindi, ang enerhiya sa energy mask ay mag-counterattack. Nag-order ng Aaron. Sinabi ng Reynang Langgam, nakikita ko. Bueno, pagkatapos ay magkakaroon ng Reyna Langgam, at hindi na ako magtatagal pa. Gumawa ng kilos ng imbitasyon ang Aaron. Bahagyang gumalaw ang Reynang Langgam at direktang lumipad sa kabilang panig ng pasilyo, na nag-iwan ng sapat na distansyang pangkaligtasan. Sa oras na ito, maaari talagang gumalaw si Aaron sa kanyang kamay at direktang pinahihit ang susi ng dahan-dahan. Sa paggalaw ng susi, tumunog ang pag-click sa mekanismo, at ang buong latian ay biglang tumahimik. Storytelling channel sa YouTube. Ngunit sa susunod na segundo, biglang, ang pinakasentro na lugar sa paanan ng Aaron ay nagsimulang gumalaw bigla. Gulo-gulo. Sa paligid ng susing butas, nagsimulang lumitaw ang mga pagsabog ng mga bula. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga paltos na ito ay ganap na nawala sa isang iglap. Muling nabalot ng katahimikan ang buong espasyo. Pero biglang sumimangot si Aaron at parang may napansing mali. Boom! Tamang-tama, isang malaking pagsabog ang direktang sumabog mula sa keyhole, at ang apoy sa buong kalangitan ay direktang bumulwak mula rito. Sa oras ng daytime, ito ay tulad ng isang pagsabog ng bulkan, na may hindi mabilang na apoy na tumataas sa kalangitan. Bagamat sinuportahan ng kawawang Aaron ang bilog ng enerhiya upang protektahan ang sarili sa unang pagkakataon, hindi niya kayang tiisin ang napakalakas na apoy sa ilalim niya. Bago ito gumalaw ng husto, pinalibutan ito ng apoy. Tumaas ng husto ang temperatura. Kahit na may proteksyon ng bilog ng enerhiya, ang Aaron ay nakaramdam pa rin ng sobrang init. Gayunpaman, hindi natarante ang Aaron. Naglagay siya ng kaunting enerhiya sa 5 elementong banal na bato. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 5 elemento ng banal na bato ay nagsilang ng hindi mabilang na enerhiya ng tubig at dahan-daang binalot ang Aaron dito upang palamig ito. Bagamat hindi pa rin ito kayang labanan ang matinding mataas na temperatura, hindi bababa sa Aaron ang hindi magdurusa sa ngayon. Pagkatapos ay hindi na masyadong nag-isip si Aaron at dumiretso sa kanyang butas. Sa pagpasok ni Hansani, nagsimulang mawala ang lumalakas na apoy. Sa wakas, tuluyan na itong napatay sa kanyang bibig, at sa isang iglap ay sarado muli ang butas. Bumalik ang lahat sa kalmado ng nakaraan. Parang walang nangyari. Shit, ano ba itong lugar na ito? Ngunit ang ilang mga tao ay hindi ganito. Sa sandaling pumasok siya sa ilalim ng latian, ang Aaron ay ganap na hanggal. Sa buong paligid niya, ang nagngangalit na apoy ay naglalagablab. Pinigilan niya ang Buddha na makapasok sa dagat ng apoy. Ang napakataas na temperatura ay nagpasimula pa ng pag-pop ng kanyang bilog ng enerhiya. Tila ang takip ng enerhiya ay malapit ng masira ng mataas na temperatura. Nanay niya, akala ko sobrang init dito, pero hindi ko akalain na ganito pala kainit. Shit, ang Aaron ay nagbigay ng mahinang bulyo. Malinaw, imposibleng umasa sa Diyos lamang. Direktang ilipat ang isang kamay at ialok ang kapangyarihan ng yin at yang gamit ang iyong backhand upang pagsamahin ang enerhiya. Kasabay nito, ang lahat ng magulong puwersa sa iyong katawan ay sumalubong sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Ang kailangang gawin ng Aaron ay upang matiyak ang katatagan ng bilog ng enerhiya. Kung hindi, kapag nasira ang bilog ng enerhiya, ang pagtatapos ng Aaron ay maaari lamang maging isa. Maging isang inihaw na pato. Sa pagtatagpo ng dalawang puwersang ito, ang bilog ng enerhiya na tila babagsak na sa wakas ay muling nanambalik ang aktibidad. Sa muling proteksyon ng panlabas na layer, muling pinatatag ni Aaron ang kanyang isip. Ang pangunahing prioridad ay ang paghahanap ng mga itlog. Gayunpaman, habang tinitingnan ko ito ay isang dagat ng apoy. Hindi ko masabi ang direksyon at makita ng malinaw ang sitwasyon. Mukha lang akong bulag. Sinubukan ni Han Sanchen na buksan ang kanyang mga mata, ngunit ang epekto ay halos katumbas ng hindi.
Mayroong apoy sa paligid. Walang kwentang makita ito. Shit, bakit ang tanga ko? Ang Aaron ay nagbigay ng mahina, nalulumbay na sambat. Hindi niya pinansin ang isang detalye. Ang mga itlog ay nangangailangan ng tubig upang patuloy na lumamig. Sa makatuwid, ang lugar kung saan maaari nilang hawakan ang tubig ay dapat na ang lugar na pinakamalapit sa itlog. Nangangahulugan ito na kailangan nating galugarin ang lahat ng paraan. Sa pag-iisip nito, bumilis ang Aaron at direktang lumipad sa ibaba. Kung mas mababa ito, mas mabangis ang apoy at mas mataas ang temperatura. Kahit na ito ay mas at mas mapanganib para sa Aaron, ngunit hindi bababa sa ito ay nagpapatunay ng isang magandang bagay. Ibig sabihin, ito ay mas malapit at mas malapit sa Dragon Ant Egg. Oo naman, na may mas malakas na mataas na temperatura. Natagpuan din ni Aaron na parang may nag-aapoy ng husto sa kanyang pababang direksyon na 50 degrees at sa kaloob-loobang bahagi nito, tila may lumalabas na bagay kasama nito. Gayunpaman, nang makita ang hindi malinaw na bagay na iyon, medyo nag-aalinlangan si Aaron tungkol sa buhay sa oras na ito. May mali ba? Ano ba yan? Itlog? Huwag mong sabihing Dragon Ant Egg. Kahit sabihin mong Dragon Egg, iniisip ni Aaron di ba kalokohan yun? Well, hindi ito parang itlog, pero parang isang bilog na bundok. Storytelling channel sa YouTube. Anong kalokohan ito? Maging ang Aaron ay nalilito sa oras na ito, at ang buong tao ay ganap na hanggal. Ano ang isang malaking bagay na kailangan upang makabuo ng tulad ng isang malaking itlog? Naglalaro ka ba? Gayunpaman, habang gulat na gulat, hindi maiwasan ni Aaron na sumimangot. Bigla niyang naalala na sinabi ng Queen Ant na ang Dragon Ant Egg ay nagbago sa paglipas ng panahon. Kaya lang nung mga panahon na yon, nag-iba lang from very small to average small. Natatakot ako na hindi niya alam na pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, ang itlog na ito, na orihinal na magkapareho ang laki, ay lumaki sa napakasamang hugis. Hindi ba't iyon din ang kanyang ina? Nanlumo si Aaron na hindi niya alam kung paano magsisimula. Gayunpaman, gaano man kalaki, ang gawain ng Aaron ay dapat na alisin ito. Para sa iba pang follow-up, hindi alam ng Aaron. Anyway, hindi sinabi ng Dragon of Silver Armor. Hindi ko kaya, ilagay ito sa kanyang mukha. Gawin mo lang kapag naiisip mo. Direktang dinala ni Aaron ang kanyang mga kamay, at dalawang alon ng enerhiya ang lumabas sa kanyang kaliwa at kanang kamay, at dahan-daang niyakap ang higanteng itlog. Matapos makumpirma na ang control ay stable, ang Aaron ay direktang bumilis at, sabay-sabay na kinaladkad ang higanti pataas. Buzz! Sa pagtaas ng lakas ng Aaron, halatang gumalaw ng bahagya ang higanteng itlog, ngunit pagkatapos gumalaw, bigla itong tumigil sa paggalaw, hindi tumataas o bumaba. Sa kabaligtaran, nagdusa ang Aaron. Parang akala mo may hihilahin ka. Sa sandaling hinayla mo ito ay kasing bigat ng Mount Tai. Hindi ito gumalaw. Sa kabaligtaran, diretso itong nakabawi dahil sa lakas. Bang! Sa isang malakas na ingay, ang Aaron ay direktang hinayla pabalik sa higanteng itlog at tumama sa isang solidong buhol. Bilang karagdagan sa napakataas na temperatura ng katawan nito, hindi lamang nahihilo ang banggaan ng Aaron, ngunit higit sa lahat, direktang sinunog ng mataas na temperatura ang kalahati ng takip ng enerhiya nito. Nang walang ganap na proteksyon ng maskara ng enerhiya, ang Aaron ay direktang na-atomize ng tubig na napetrified ng 5 elemento ng Diyos, at ang kanyang nakalantad na katawan ay direktang nasunog sa isang iglap. Ipinakita ni Han Sandang ang kanyang mga ngipin sa sakit at sobrang sakit. Sa gulat, muling sinimulan niya ang enerhiya, na halos hindi nagpapatatag sa sitwasyon, ngunit sa muling pagtingin sa kanyang sarili, hindi bababa sa kalahati ng kanyang lugar ay seryosong nasunog ng mataas na temperatura. Kung ang katawan ay hindi naprotektahan ng katawan ng ikapitong unggoy, natatakot ako na ang karne ay mabulok at ang mga buto ay niluto noon. Nanay niya, paano nangyari ito? Ang Aaron ay nagbigay ng mahinang bulyo. Hindi bababa sa Aaron ay ganap na naiiba ngayon, kaya umaasa sa kanyang lakas, kahit na ang itlog ay medyo mapangahas, ito ay tiyak na isang piraso ng cake. Ngunit paano ito magiging gayon? Kakaiba. Kakaibang tiningnan ni Aaron ang higanteng itlog, ngunit hindi niya alam. Sa isang sulyap, sumimangot si Aaron. Hindi ko alam kung kailan, sa ground side ng kakaibang itlog, hindi mabilang na manipis na filamentous antennae ang tumubo sa oras na ito. Lumabas sila sa itlog at kumalat hanggang sa lupa.
Sila rin ang dapat na, salarin, na talagang pumipigil sa kakaibang itlog na ito na umalis sa lupa. Ngunit ang kakaiba ay kung tama ang pagkakaalala ng Aaron, noong unang panahon, bagaman malaki ang itlog, makinis at malinis ang ibabaw nito. Paano kaya? Shit, hindi ka dapat matauhan. Ang malaking pag-aalinlangan ay nagawa ring ganap na makalimutan ng Aaron ang sakit. Sa pagkakataong ito, hindi niya maiwasang ibaling ang buong atensyon sa itlog. Habang tinitingnan mo ang itlog na ito, mas kakaiba ito. Kung gaano ito kakaiba, mas kakaiba. Ito, para itong pulang batong nasusunog. Mukhang wala itong buhay sa anumang paraan, ngunit ang higit na nararamdaman mo, tila sinasabi sa iyo na mayroon itong buhay sa isang uri ng tahimik na protesta. Kakaiba, kakaiba, kakaiba talaga. Ang Aaron ay hindi pa nakakita ng ganitong kakaibang itlog. Yumuko siya at marahang hinawakan ang mga galame na iyon gamit ang kanyang mga kamay, ngunit nalaman niyang parang bula ang mga galame na iyon. Hanggat marahan niyang hinawakan ang mga iyon ng kanyang mga kamay, ang mga bagay na iyon ay agad na maglalaho. Shit, ayan. Hindi kaya umabant ang Aaron pero dirdiretsong umatras, tapos nadadapa at nahulog, nahihiya. Ano sa tingin mo? Parang imposible. Ngunit nangyari na. Bilang karagdagan sa mga bagay na ito, ang Aaron ay tila walang nakitang ibang posibilidad. Habang si Han Sanchen ay nakatitig sa mga bagay na ito ng tulala, biglang, nagkaroon ng dagandong at biglang pagbabago ng paningin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!